Actually, Ayan tinanong po. mo sa akin yung ni-ready kong tanong sa'yo eh. Ano yung mga, may na ano ka ba? Na-encounter ka ba na struggle nung first few weeks mo rito as an ordinary host and then nung nag-rocket host ka, ano yung mga struggles or challenges na ano mo, na-encounter mo? Ah, um, struggle ma'am number one sa app eh. Number one sa app kasi medyo yung app Yung kailangan pa ng development. technical? Opo. Mm-mm. Medyo Bug. counterintuitive yung app minsan may mga bugs ganyan. And then Bugs. since hindi po ako masyadong well versed mismo doon sa yung Maraming pasikot-sikot salamat, talaga dito sa app. Boss Agent Rents. Ayan. Ayan, thank you po Agent Reds. Kumbaga ma'am, mas alam niyo naman, mas interesado talaga ako ron sa hardware side of things, yung Hardware. actual yan. Nung mga early days ko, nung level 10 na ako, ayan, syempre sabi ko gusto ko mag-live. But then kalakip po nun is gusto kong maging top notch yung quality nung stream. Kasi ang problema ko that time, wala pa akong sound card na dedicated na pwede sa phone. So ginagawa ko PC. PC tapos emulator, and then I'm using yung yung ginagamit kong USB interface. Pero hindi ko makuha yung tunog na gusto ko. Ewan ko dahil siguro dun sa ang daming connection. So siguro ma'am I spent siguro almost a week trying to adjust yung audio settings, ganyan, para kahit papano, kahit hindi ako masaya doon sa audio quality pa, medyo umayos. Umayos. Tapos nung nabanggit nila Ate Ray, nila Ate Rochelle pa nga nung Mansari pa natin nung Feb 14 sa monitor ko sa headset, may gitara, naririnig ko yung gitara, only to find out na yung actual feed na pumapasok dun sa panel, walang gitara. So sabi ko, mukha akong Shungaers na nagtakakanta ron na Di ba? So yun yung talagang struggle ko ma'am na pagandahin. And even nung dumating yung gamit ko pong sound card ngayon, yung Monocaster, siguro mga 3 to 4 days ko pang inaral to para lang yung tunog na gusto ko is actually ma'am, hindi pa nga ito yung gusto kong tunog sa sa live, pero siguro limitation ng app to, which is another thing na medyo struggle ko dahil hindi pa ako kontento rin sa tunog nung actual pag pinapakinggan ko sa recorded na ito, parang sa naka-live ngayon sa Facebook, pinapakinggan ko, sabi ko may kulang pa, pero feeling ko limitation na ng app yung yan. Tapos yung struggle naman ma'am sa nung pag-rocket host, main struggle ko ngayon is quota. Opo. Which is something na lahat naman ito na na-experience quota talaga. Opo. But this is not to say na wala pong ginagawa ang agency about this, no? Gusto ko I want to make it clear na hindi po obligasyon ng kahit anong agency, kahit di kayo maharlikan, kahit na anong agency yan, hindi po obligasyon ng agency ninyo na ipasa kayo sa quota. Ito yung sinasabi ko. Your agency is going to pave the way for you. Yung pagdadrive, kasama po yan. Kung mag-drive, kasama na yan yung pag-reach mo sa quota. And this is a struggle for me, especially pag nagsisimula ka. Ako lang, Kuya Pax, binibigyan ko lang sila ng pundasyon. Tapos kapag naiset ko na yung pundasyon nila, kaya nyo na yan. Kayo na dapat ang pumuno nun. Tama si Kuya Pax, hindi dapat iasa sa agency yung earnings. Yes. Ayan. Hindi po pwedeng i-spoon feed ng agency ang mga rocket host or host nila, no? Dahil hindi ka mag-grow kung aasahan mo lang na, kasi syempre pag wala ka sa quota o kaya aasahan ko, ayun dyan naman si Ma'am Jessie, papadrop lang ako ng 100k. Asan yung growth no? Asan yung fun? Asan yung challenge nun, di ba? Walang growth. Saka hindi mo ma-appreciate yung yung makukuha, yung mo later on. Kasi yes, ma'am. Yung fulfillment wala. Oo, yung fulfillment kulang. Oo. Ayun. Share ko lang nung nanalo ako sa games, doon ako naka-level and may natutunan ako na hindi na ituro sa akin ng agency. Yeah. Ayun, sa bagay may mga bagay po kasi talagang hindi posible na hindi maituro ng agency kasi meron tayong experience na tawag Oo, na may sarili tayo. Pero
it's always good to look back. Siguro, not in all aspect is naibigay sa inyo. Pero at least in other ways, baka naman at kahit papaano may naiambag naman yung agency na knowledge sa inyo nung nagsisimula pa lang kayo. So, ayan. Correct. It's good to acknowledge din sometimes. Ayan. Kung nabanggit niyo yun, i-echo ko lang kasi gustong-gusto ko po 'yan. One of my training po nung pinalaki ako, kung paano ako pinalaki ng magulang ko. Shout out sa aking mga magulang. Is yung pagkakaroon po ng gratitude. Ayan, lagi ko sinasabi, wag tayong ingrata. Regardless po kung gaano kaliit o kalaki ang naiambag sa atin ng kahit sino, we need to always be thankful for that. Yes. Opo. Ang masaklap minsan, nagmamalaki pa tayo dun sa natumulong sa atin, di ba? Which is very, 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 very bad. Oo. Especially kung maayos naman yung trato sa'yo. Kung hindi ka naman pinagtatarayan, hindi ka naman binabastos. Oo. Ayun. In a little way, meron naman siguro naiambag. Okay lang. Oo. Kaya, kailangan it's always good to look back. Ayan. Sabi nga ni Kong TV, ano yun? Parang tingala pero yung dapat yung paa mo lagi nasa lupa. Parang ganun, 'di ba? Oo. Kasi minsan may mga host na ang tawag dito. Itakal ko ba yun? Wag na. Baka may tamaan, minsan, minsan may mga host naman din na, di ba, nung nagsisimula sila, kailangan nila ng agency. Sila yung nag-inquire. Hindi naman sila pinilit na pumasok sa agency. Ngayon, tinanggap sila ng maayos ng agency, binigyan ng knowledge, and then, nakapag-payout lang sila ng konti, umaarangkada na sila dahil alam na nila yung gagawin, bigla na nang magbababay. You have to always keep in mind that time is precious. Yung ginugol niya na oras, na effort sa inyo, na pwede niya pang igugol sana sa ibang bagay sa family niya, is binugol niya sa inyo. Sana kahit dun lang sa isipin na ganun is maisip nyo rin yung agency. Oo. Yeah. Tapos mang-iiwan. Ayan, oo. Huwag nyong gawing training ground ang agency. Yes. Tapos aalis kayo kasi pag hindi kayo i-release, kayo pa yung magagalit. O hindi naman pwedeng ganun. Yes. Correct. Ayan, may hugot daw si Miss Jess. Sabi may ni Kapitana. Hugot ba? Oo. Ikaw, Kuya Pabs, yes po. Meron ka, naka-experience ka na ba dito ng insults sa ano? Ano yung mga biggest compliment or insults na narinig mo dito? Meron na ba? Meron, pero ano lang 1, 2, 2 beses pa lang naman, ma'am. Pero hindi siya siguro thick-skinned ako. Una is una ikon lang naman, simple lang naman, ma'am. Sabi, dami mong, parang daming alam, dami mong sinasabi. Pero yun, naikon ko, ma'am, parang na-convert ko into more para mas positive parang, yung naging ending ng conversation. Kasi nung sinabi niya na driving force mo siya to improve. Habang nagbabasa ako ng yung normal, yung usual na na show, 'di ba? Nagbabasa ako ng letter, ganyan, then I will react to the letter, ganyan. May nag-comment. Daming alam, parang daming sinasabi, ganun yata. And then nag-reply ako. Sabi ko ganoon sa kanya, kung ayaw niyo po yung naririnig niyo, then go watch someone else. Sabi ko, wala naman napipilit sa atin na panoorin niyo ako kung naiinis kayo or what. Ayan pala. Yung mga hindi nakakaalam po, ha? Si Tito Pabs, meron po siyang segment na pwede kayong sumulat ng buhay ninyo, love story, life story, or kahit anong suliranin ninyo sa trabaho, sa pag-ibig, sa buhay-buhay na kailangan nyo ng advice. Ayan, pwede po kayong sumulat sa kwentongtito@yahoo.com at pwede niya pong i-feature ang inyong story sa kanyang segment Monday to Friday 9 p.m. po. Monday to Friday 9 p.m. So ayan, Kuya Pabs, nung nag-i-start ka, siyempre, dumaan ka naman sa ordinary host at saka rocket host. Ano yung piece of advice that you could give to your fellow aspiring rocket hosts or sa mga fellow rocket hosts mo ngayon, sa mga aspiring at sa mga
sa current co-members mo sa Rocket Host at sa mga ordinary host na lang din sa agency mo. Opo. Ano yung Ganda piece ng of tanong mo. advice na pwede mo? I love the question. Pero ma'am, bigyan ko lang shoutout sa ate agent Mel Loves. Ako, andun siya nun ma'am nung sinabi ko na merong may nang bardagol sa comment. Hello, te, shoutout sa'yo. Ayun. Ma'am, yung ma-advise ko sa aspiring na gustong umakyat sa Rocket Host, number 1 is humility. Huwag nating kalimutan, ha? Opo. Dapat kung ano ka nung first day mo sa agency, or hindi naman siguro first day, second week. Kasi syempre medyo mahihiya ka pa talaga ng first week eh. Ayan, kung ano ka nung second week mo as a regular member, and then eventually naging host ka, nakakapag-live ka, dapat ganun ka din. Ngayon na 10,000 or 8,000 na ang follow count mo, and humility. Lagi tayong magpakababa. Keep your feet on the ground. Daddy Johnson, andiyan ka ba? Sorry, hindi kami nakadalaw dun sa event mo. Pero love you. Yes. Love you. Oh, but we love you. Ayan. Mamaya magkwentuhan tayo about that sa GC. Kwentuhan. And ayan, medyo nagiging emotional ako when it comes to mga ganitong topic, mami. Pero yun nga po, we always need to be humble kahit na gaano na tayo kataas sa buhay. Remember, the more na mas mataas tayo, the more na mas malakas yung lagapak natin. At pag hindi tayo humble at nagyabang tayo during time na nasa taas tayo, pag lagapak mo, you would not want people to laugh at you. Dapat ang mangyari pag lumagapak ka, dahil nga mabait ka, humble ka, nasa taas ka, the people around you, yes, sila po yung magtataas at magsusuporta sa'yo. And then ma'am, maidugtong ko rin, nabanggit ko na kanina, yung pagiging pong grateful natin. We always need to be thankful at lumingon tayo dun sa pinanggalingan natin, ha? Opo. Ayan. And then kalakip po. Ito po, kalakip nito, ito pa pala ma'am, nalimutan kong banggitin doon sa humility. Kung paano nyo po tratuhin ang agency owner, ang boss, ang mga admin, dapat ganun nyo din tratuhin yung bagong pasok lang sa agency kaninang umaga. True. Yan. Ganun po. Napakaganda naman nun, Kuya Pabs. Parang mapapapalakpak ata ako dun. Oo. Ito, ihuhuli ko dapat to eh. Yes, ma'am. Ano yung isang question na you wish I would have asked you, and then how would you answer it? Is there a specific questions that you wish that I would ask you now, and then how would you answer it? Siguro hanggang saan yung kaya mong i-dedicate sa Popo or sa agency? Ayun. How will you answer that? Well, ma'am, alam niyo na yung sagot ito eh. Kasi nagkakakwentuhan tayo regarding sa mga strategies eh. Pero para ito lang po, sa ano? Para sa knowledge po ng lahat. Knowledge nila. Sobrang sobrang na-inspire ako nung naging, kumbaga nung nagkaroon ng paraan na makausap ko si Miss Jess regarding things, yung mga plano po sa agency, and nakakatuwa dahil we share almost identical po yung vision namin, yung gusto goals natin. Yes. Opo. Yun nga, kung hanggang saan ang kaya kong i-dedicate. I want to, actually iniisip ko meron akong team within the agency, syempre, hindi separate na identity, syempre. Meron akong team na bubuuin na magsho-show from 8 AM hanggang 12 midnight. Na kumbaga ako magma-manage ng show nila. Parang radio station, mamay, ganun. Oo, parang radio station talaga siya. Oo. So parang minomonitor ko ang time slot nila, ganyan. Tinitingnan ko kung may dead air, ganun. Dahil po same din kami ni Ma'am Jess ng pinapangarap na yung mga show pangarap ko po na lahat ng shows na ipapalabas ng basta may Maharlikan badge, may pakpak diyan. Gusto ko dapat top notch ang quality regardless kung paid host ka. Paid host ka or regular host. Hindi, gusto ko yung contents natin is kalidad. Oo, gold quality. Kaya gold. To the point na kahit hindi mo nalagyan ng firework, hindi masisiro ng views. Yan yung goal ko. Ganun.
At saka ano ma'am, ako humble ako, yes, pero gustong-gusto ko po kasi yung halimbawa, yun, let's say meron tayong regular host na sinasampal niya yung content ng mga mas ahead sa kanyang rocket host. Mas ahead. Ganun. Malay mo. Ang ganda kasing istorya nun eh. Ang gandang istorya noon, 'di ba? Yung merong regular host, hindi nga star host 'yan, hindi paid host 'yan. Pero tignan mo pag papunta ka sa content niya, ang ganda, 'di ba? Walang dead air. O nga ganoon. Oo. Pwede na ba ako doon, Kuya Pabs? Pwede na, ma'am. Yung ano na lang hinihintay namin yung setup na lang eh. Oo, ang tagal, my gosh. Di ba? Nasa Pilipinas pa yung setup ko, guys. Paparating pa lang. Ay, in order na. Ayan. Anyway, ano ba to? Ano yung isang bagay na gustong-gusto mo dito sa platform? Dito sa Popo and sa agency. Ano yung mga bagay-bagay na nung na-observe mo na ay gusto ko yun. Ay ang ganda naman nun. Ano yun? Yung dito sa platform as in general and dito sa agency. Ma'am, sa platform napaka-accessible niya dahil unang-una may fireworks. Ang daling humila ng viewers at saka followers dahil sa fireworks. Ito po hindi to exist. Suki ako ng hindi fireworks. Siya nag-exist. Hindi to nag-exist yung ganitong sa ibang platform like YouTube, Twitch, Facebook. Well, Facebook may raid sila. Yung halimbawa si Alodia Goshen Fiao nag-end ng stream. Pwede niyang dalhin yung viewers niya doon sa pwede niyang piliin. Doon kay kung sino. I-raid niya. Yes. Pero tawag dito hindi mo pwedeng gawin sa sarili mo kasi dito sa Popo pwede mong gawin bili ka ng fireworks, i-fireworks mo yung sarili mo and then people would come. Opo. So madaling medyo mas madali. Kailangan mong mag-invest maglabas ng pera. Pero in return, may possibility na makahakot ka at mas mapabilis yung process ng paglago ng followership ng page ng account mo. Again, don't hesitate. Huwag kayong manghinayang dun sa pera na ilalabas sa pagpa-firework. Kasi in the long run, wala kang makukuha dyan na point. Kasi ang daming nagsasabi, ayoko ng firework kasi wala kang makukuha na points dyan, ganyan. Huwag kayong masyadong mag-focus nga dun sa points kasi panandalian lang yan. Na may nakuha kang, nag-trade kayo ng kunwari ng 50k gift. May nakuha kang magkano 35,000 points. Minsanan lang yon. Samantalang pag nag-invest ka sa firework, dumami yung followers mo, in the long run, pag marami ka ng follower, kahit hindi ka na mag-trade. Ako, pagising ko sa umaga, naka-open ako ng panel. Ang dami parang nakaupo dun sa panel ko pag in-overnight kung ganun. Tapos dun sila naglalaro, doon sila nag-gamble. May mga tips kasi May tips, may makukuha kang percentage from the gambles. Pag gising mo, ay, ba't may ganito na sa ulo ko? Hindi naman ako nag-trade. Yun yung power ng firework. Araw-araw pag i-accumulate mo lahat yung mga nakuha mo na points from the tips and from the gambles ng mga taong umupo ng mga nagpa-follow sa'yo doon. Pag pinagsama-sama mo, bawing-bawi po yung 50,000 na firework. Yes. Kaya may mga agencies dyan. Don't hesitate. Ano pa, Kuya Paps? Yung nagustuhan yung as in gusto mo din sa platform and sa agency. Ayun. Sa platform pa rin, ma'am, yung another thing na gusto ko dito is mas accessible siya in a way na sa cellphone kasi unlike before yung lati kong pinanggalingan na platform po, YouTube and Facebook, kailangan nasa PC ka. 'Di ba? Well, pwede naman sa phone din. Kaso lang kung halimbawa paano ko magi-stream ng hindi convenient, tama. Ngayon nung pumasok po ako rito, sabi ko phone ang gamit. Nung una, ma'am, ayoko nga kasi phone, sabi ko may baterya to. Gusto ko kasi pag nag-stream ako diretso naka-plug sa kuryente. Tapos phone, syempre pag gamit ka ng gamit, masisira ang battery, ganyan. And then na-realize ko na actually exclusive siya sa phone. So ibig sabihin, mas madali siyang ma-access ng kahit sino. Kasi sa ngayon siguro sa 10 tao, sa 100 tao na between ages 20 to 35, imposibleng walang cellphone, imposible na isa sa kanila walang cellphone. Parang malaking kaimposiblihan 'yun. For as long as earning sila. Yan.
Oo, kaya yun ang isang mas accessible siya. Dahil dahil nga nasa phone lahat nung yung buong app. And then natanong ni Ma'am is yung ano yung gustong-gusto ko sa agency. Wait, before you answer that. Yes, Kuya Pabs, before you answer that. Were you offered a chance to join another agency? And then what made you decide to go inside Maharlika rather than that agency na nakita mo? Actually itong wala pang nag-reach out sa akin, pero nakapasok ako sa room. Hindi ko sasabihin kung anong agency yan. Nakapasok ako sa room na yung mga ulo nila daan-daan libo yung laman. Tapos yung kumakanta na hindi nila ka-agency, parang naghuhulog 50K, 100, hindi 50K yata per song ang hinuhulog. Tapos narinig ko, nagre-recruit kasi sila. Nagre-recruit sila. Tapos sabi, sali na kayo rito. Eto, subukan nyo. Walang kahirap-hirap, kikita kayo sa amin. Nung narinig ko yun, ma'am, red flag agad. Red flag agad. Although, hindi ko naman talaga planong umalis eh. Wala naman akong balak talaga. Sabi ko nga, ipapako ko sarili ko rito kahit anong gawin nyo, hindi nyo ako mapapalayas. Pero naikuan ko lang. This is just for the sake of answering the question, ma'am. Nung narinig ko yun, sabi ko ibang-iba yung sinasabi nitong agency nito dun sa training na binibigay sa amin. Kasi from the very start, ang training ng mga ng Maharlikahan, kung gusto mong kumita, kailangan mong pagtrabahuan. Ganyan yung culture kasi alam mo Kuya Pabs, mas gusto ko pang mag-recruit ng new user na walang kaalam-alam. Kasi yan, masaset mo pa yung culture nila. Mai-guide, mamomold mo pa sila yung thinking na I need to do this, hindi spoon feed. Yun yung kultura ng Maharlika eh. Pag sinabi Maharlika, mas may problema ako sa mga galing sa ibang, hindi naman lahat, baka naman may matamahan niya, pero mas hindi ko gustong kumuha ng galing sa naka-experience na ng agency kasi ang nasa mindset na niyan, salo-salo na lang yung nasa mindset niyan. Pag hindi mo nabigyan ng hindi mo lang napagbigyan ng hindi nagbibigay tong mga to, bigla na lang mag-quit. Ayan, bigla na lang magalit, mag-quit pa. After mo ituro lahat ng diskarte, gagawin na lang nila para mag-payout, hindi nila gagawin kasi gusto sumalo lang. Yun naman, Kuya Pab, sa correct. At saka yun nga, ma'am, ako talaga, sobrang against ako sa anything instant or anything easy. Kaya pag narinig ko, hindi mo kailangan magbenta, hindi mo kailangan ganito, ganyan. Sa mga kailokanuhan po dyan, ang iniisip ko lagi sa isip ko lang naman, takkim. Ganun. Pero just to set the record straight po, hindi ko binalak. Never ako nagkaroon ng reason para umalis, at saka never kong babalakin na umalis. Sabi ko nga, lagi ko pong sinasabi, si Ate Rochelle, sa admin po namin sa Group 2, Team Condensada, nababanggit ko na rin kay Ma'am Jess, sabi ko nga, ipapako ko yung sarili ko dito, kahit na anong gawin yung pagpapalayas sa akin, hindi niyo ako papalayas. Ayun, loyalty is everything. Alam nyo, mas nakakapogi yung ganyan. Lalo tuloy pumogi si Kuya Pabs. Ayan. Ayan. Pero ano yung nagustuhan mo talaga? As in, nung pumasok ka sa Maharlika, ano yung parang mga nakita mo, mga na-observe mo na bagay-bagay na, I'm in the right agency. Oo. Ma'am Kwan, saan nasabi mo ganun? Hindi naman walang halong sipsipan. Hindi po sa pagsisipsip. Ma'am, unang-unang ko nagustuhan, napakadaling pakisamahan. Hindi ba sa pakisama wait lang. Napakadaling magpakilala ng sarili. Parang ako po, 'di ba? I'm talkative, ganyan, makwento. Approachable. Ayun, hindi ako nahirapan na ilagay, kumbaga ihulma yung sarili ko dun sa immerse yung sarili mo dito. Immerse. Yan. Oo, na maging part ng grupo para naramdaman mo agad na you are part of this. Opo. Yes. Exactly, yun nga, ma'am.
Thank you for the word, yung ima-immerse yung sarili ko dito, no. Parang feeling ko nga may yung kumbaga sa ma'am, sa container ng mga ice. Feeling ko meron akong may reserve para sa akin para fit na fit ay. Oops, dito ako. Okay, I'm here. I'm comfortable, ganyan. Opo. And eto big shout out po. Big shout out sa Group 2 dahil dun nga po ako napunta, no. Big shout out kay Ate Rochelle at sa lahat po ng admin. Kasi yung mga admin naman nasa group lahat eh. Opo. So, Team Condensada, part pa rin yung 4 na admin po natin. Si Ate Rochelle, Ate Lay, Ate Jel, Ate Alaine. Ayan, napakasipag na mga admin. At saka syempre lahat po ng bumubuo ng Team Condensada. Opo. Ayan, kasi sila talaga yung may una kong interaction talaga na dire-diretso. Ayan. Opo. Yun yung isa sa favorite ko. And then pangalawang favorite ko, pinaka-favorite ko is after mo mag-live, pagod ka eh. You're exhausted. Ganyan. Tapos usually late hours na po to. So si the wife at saka yung anak namin is tulog na. Gusto ko yung pagkatapos ng live, may pupuntahan kang GC. It's either main GC, newbie GC, group 2. Diba? Yes. Pwede ka makipagkwentuhan. Opo. And then ang naging ugali ko kasi ma'am, minsan hindi naman ito consistent pero madalas I try the best I can. Whenever natapos na yung live ko, I'll go to group 2 GC. Sasabihin ko, mga ate, thank you for modding the comments, ganyan. Thank you for support, ganon. Ayun, mga ganun po. Tapos may magha-heart dun sa nakakatuwa kasi you feel that you belong. Oo, you feel belong. Yun yung gusto ko rin. Oo. Naiyak si ma'am. Ayan. Hindi, ito idagdag ko lang kay Kuya Pops, yung nagustuhan ko talaga, hindi lang dito sa agency, kundi sa platform. It provides a medium to socialize even without going outside your house. Ang ganda nito, lalo na sa mga nanay katulad ko na nako-confine lang sa bahay, housewife lang, na alam nyo, iba yung epekto sa mentalidad mo kapag hindi ka nakakalabas ng bahay, hindi ka nakakapag-socialize. Ito yung gustong-gusto ko sa Popo na it's a means for you to socialize with people sa iba't ibang lugar. Oo, and nakakapag-build ka ng friendship na mga hindi mo inaasahan. Ayun. Correct. At the same time, nag-earn ka pa. Yes, ma'am. Ma'am, manilimutan ako. Oh my God, sorry. Kuya Oxy, andyan ka pa, 'di ba? Nalilimutan ko itag si Kuya Oxy ma'am doon sa post ko kanina. Shout out ko na lang dito kasi si Kuya Oxy ma'am yung una kong napanood na host na live. And then kinakwentuhan niya ako kung paano ako makakaganito, ganyan. So Kuya Oxy, big shout out. Ikaw yung una kong pinanood dito sa Popo Live. Ayan, thank you so much. Ayan, si Daddy Junsi, paano ako? Sabi niya, akin ba yan? Siyempre si Daddy Junsi, stage father yan. Diba, stage father ng mga racketeer ng Maharlika. Kuya, si Junse, yan mawawala kasi siya yung pinakaunang rocket host ng Maharlikan Agency. So, siya na rin yung ginawa kong head nila. So, pag may pumapasok na new host at nakikita kong prospect na magra-rocket host, na mag-star host o rocket host, nakita ko si Kuya Pabs noon. Ay, bongga ito kasi nagpapansin nga, di ba? Pinap ko na agad si Junse. Junse, ito gusto ko maging rocket host. Pag submitin ng ng ganyan-ganyan. Tapos nung nag-submit na si Kuya Pabs ng kanyang audition, of course si Junse na ang pinapasa ko. And si Junse ang pinagpapasa ko ng mga videos ng mga rocket host because he's the head of the rocket host po ng Maharlikan Agency. Oo. Pero yung mga matik na yan. Ayun. Si Oxy pala. So, nung panahon na yun, si Oxy level 10 na. Yes, ma'am. Nauna lang si Oxy ng 1 week ata sa'yo Parang gano'n nga po ata. Oo, 1 week lang ata yung ahead niya sa'yo. Siya yung nagkwento sa akin nun ng mga ano yung mga kailangan mong gawin. Kaya kung nalaman ko na kailangan pala mag-level 10, parang sabi ko, hindi makakapag-stream agad. Pero siya rin po nagsabi sa akin na huwag kang mag-alala kasi ibuboost ka nila ma'am, sabi. At nila ma'am Jess, sabi niya. First live niya rin pala yun. First live niya rin yun. Ay, grabe diba? Naman talaga ang ang pagkatagpo-tagpo natin lahat. Ayan. So, shout out kay Kuya Oxy. Oo. So, sa tagal mo na rin dito, Kuya Pabs, ano yung mga masasabi mo, ma-advise mo sa akin for the improvement of the agency? Ano yung mga pwede mong masabi sa akin? It's not
constructive lang naman tayo ngayon, Kuya Pops. Ano yung mga pwede mong sabihin sa akin na pwede kong gawin, or ano yung faulty doon sa ano, or ano yung mga pwede ko pang i-improve dito sa agency? Kasi kumbaga ikaw na lang yung magiging representative ng lahat. Kasi hindi ko naman alam kung ano yung ano ninyo sa doon sa perspective ninyo as host lang inside the agency. Oo. Sa akin ma'am, wala akong maikon eh. Wala akong masasabing dapat yung baguhin. Siguro dagdag. Number one na may gusto na pwede sana kung possible na maidagdag is bawas kumuha kayo ng pwedeng gumawa ng ibang task na ginagawa niyo. Like kasi ang dami, di ba? Ang problema ko kasi Kuya Paps, kahit kumukuha ako ng ibang tao na gagawa nito, ang problema kasi sa akin Kuya Paps, sa sobrang ano ko, hindi, ginagawa ko pa rin yun. Yung, meron na akong admin kay sa ganitong GC, dapat sila na lang yung nagbabasa tapos i-report na lang sa akin. Hindi, ano pa rin, ewan ko kung dala ba ng curiosity na kailangan pumunta pa rin ako doon at alamin ko myself. Ganon. Hindi ko alam kung bakit. Pero maganda yun, Kuya Pops, yung sinasabi mo. Workaholic. Yes. Ang tawag dito, sa bagay, naiintindihan ko rin naman kasi may gano'n akong side eh. Yung pinsan eh, parang kahit na may ano ka gusto, you just like the idea of doing it yourself on the thing. Diba? Oo. Tapos ano pa ba? Ang hirap pag-isipan ng Uy, binabasa ko yung mga GCs ha. Nagbabasa si ma'am. Tinanong ko yan. Ma'am, wait lang ha. Yung mga group to na nandito ha. Tinanong ko si Ma'am Jess. Kaya sabi ko, ma'am, nagba-backread ka ba ng lahat ng ng mga GC ng group kung ganon. And tapos may kasunod akong tanong agad daw. If ever ma'am na nagbabasa kayo ako, ano yung pinakamagulong GC ka ako nabasahin? Group 2 po ba? Sabi yung sagot ni Ma'am, yes daw. Definitely. Sabi ko, nakakahiya. Definitely, pinakamagulo. Pero minsan, sumasabay yung Rocket GC ha, kasi ang dami ng GC, grabe. Yung Rocket GC, minsan grabe yung backread ko dun. Ayan, kami po nalingat ka lang, pagbalik mo ang haba na. Andun ako one roll na. Kung nasan ako nandun, magulo. Alam mo, kung nasaan yung mga GC na nandun si Kuya Pabs, baka yun nga, yun. Anyway, ayan. Nasabi ko na yung kanina sa akin, Kuya, yung sa, ang tag dito, yung i-improve, magulo lang talaga. Wait lang ha. Do you have more plans para sa ano mo dito, sa sarili mong growth dito? I mean, ano yung mga gusto mong, yung mga goal mo dito sa stay mo dito sa Popo? Or may mga plano ka ba na i-establish? May mga nagigets mo ba yung tanong ko? Yes, ma'am. Opo. What are your plans? Yes na yes, ma'am. Yes na yes, ma'am. Number one po, gusto ko ma-establish talaga yung account ko to have enough following na pag live ko andyan lahat. Kumbaga ang dami sigurong viewers. Not necessarily lahat na gifters kasi po kung hindi naman yung dami ng papasok. Kasi po isang gusto ko rito is gusto ko ring tumulong na gusto kong tumulong sa mga bago nating members or mga host din na pwede may potential. Siyempre, kung may talent, ganyan. Gusto kong tumulong, maging instrument ako para ma-expose din sila. That's one of my top goals eh. Yan. Kasi iniisip ko, ito mga kasamang members since nagkukwento si Ma'am Jess sa amin regarding sa how an agency works din. Naisip ko kung ganun lahat ang gagawin ng, let's say, for example, sa ating lahat na mga rocket host ng Maharlikan, mataas na ang following, 10 or 15,000 for example na following natin, kung maghihila tayo ng host, ng regular host natin, at mapaparami rin natin yung follower count nila, ang laking plus sa agency yun. And on top of that, malaki yung tendency na makahatak tayo ng mga bagong members kasi syempre kakainggitan yung regular host na, 'di ba, nabuboost.
Ayan. Gusto ko yung ganyan, yung magkakaroon ng participation yung mga regular host sa mga programs ng mga rocket host na matataas ang earning para ma-infect sila ng yung followers ng mga rocket host is possible din na mag-follow doon sa mga regular host. Oo. Yes. Oo, maganda yan, Kuya Pabs. Yes. Yes, ma'am. And then, sumunod, ma'am, na is gusto ko talaga yung regular show ko na hindi na ako magbabasa ng letter. Gusto ko yung every night nag-uunahan ng tao gustong magpa-schedule ng one-on-one live na papanik sa live. One-on-one Yes, lang. na magkukwento. Opo. Pa-boost So, ko ba? parang Sabi, sakto yun. Yes, ma'am. Oo. Parang Tapos yung tinutukoy pala nung gustong mag-up sa live mo, nandoon din. Gusto na rin mag-up sa mic. O di naging face-to-face na. Ay, ganda yun, Tito Pam, sabi ni Lynn. Hi, Ate Lynn! Ayan, kunwari si Lynn, nagkwento ng problema niya about kay Junse, kunwari. Tapos andun din si Junse doon sa may audience mo, oh my gosh. Diba? Ang ganda nun, Kuya Pabs, ha, yung aakyat doon sa mic. Pero may pakwenselo ba yun sila? Halimbawa mag-up sila. Magbabudget ka ba for Ang pinaplano ko ma'am talaga na merong hindi ko nga, ang iniisip ko, actually magpapatulong ako sa inyo regarding kung ano yung, kasi may balak ko may bracket kung maganda bracket. Yung kwento, maganda ang delivery, ganito, magkano. Pag medyo okay lang. Opo. Kung dapat, parang may judge. Yun nga ma'am, iniisip ko paano natin i-judge kung maganda ba ang delivery niya, ganyan. Opo. The reason why I'm doing I'm planning po na ganito mai-share ko lang. This is not to really this is not to encourage na magdrama o mag-OA. Hindi yun kasi po ang inaano lang natin dito is yung quality. I just want kasi kahit papaano sabihin natin nagkwento ang isang tao. Kailangan may ando pa rin po yung quality. Kasi judge din po kami niyan sa yung mga admin ng mismong Popo kasi we need to deliver a quality show. Ayun. Yes, of course. Ayun. Yan? Required sa inyo yan. Oo. Ayan. Kung nakikita ko yung mga buhag-buhag mong hair. Cute. Ayan po. Naka-conditioner ngayon yan. Diba? Nag-prepare ako Mabuhag-hag na hair na cute, sabi niya. Diba? Ano pa ba? Ayan. Pero lastly, Kuya Pabs, what are your, parang nadoble naman, pero ano yung mga, yung hopes mo? Parang parang ano yung gusto mong mangyari na nasabi na ata? Mag-up hope siguro ma'am pwede hope sa Popo in general ma'am, ganun ba? Oo, and sa agency na rin. Dalawahin na natin. Sige ma'am. Ma'am sa Popo, wish siguro or hope. Oo. Although sinagot na kasi ni Miss May to well, sabihin ko pa rin. Ma'am, sana magkaroon ng app na by PC version just for streaming. Hindi man pwedeng yan ang wish ko. Diba? Kasi mas PC madali po mag-stream sa PC. Ng Popo. Yes. Opo. Na kahit na sa streaming content lang ma'am, kahit na hindi na mag-games, okay lang. Basta for streaming, and then makikita mo dyan, syempre, lahat basta andun pa rin. Hindi ka lang pwede Opo. Kasi ma'am, tawag dito, iniisip ko dati, ang ganda sana ng Popo Live. Let's say, for example, magpa-perform ang isang singer, like magpa-play siya ng guitar. Imagine natin yung may multiple camera tayo. Merong camera para sa yung mismong shot, makikita siya. May camera angle para makikita yung gitara. Alam mo yun, habang show, pwede mag-select yung host ng kung ano-anong camera angle. Ang ganda, parang ka nanonood ng music video on dating, ganun. Mas ma-up mo talaga yung upgrade talaga yung quality, yung kalidad ng Opo. And then on top of that, pwede pang i-improve yung quality ng sound sa pag-PC po ang gamit. Oo, ganun. Yun ma'am, yung talaga ultimate wish or hope ko na magkaroon ng Popo. And then sa agency naman po, ultimate wish ko na or hope, syempre dumami po yung members natin. Gusto ko na yes. Gusto ko talaga yung pag halimbawa pumasok ako sa isang panel. Bukod doon sa may rocket host badge ako, ita ka mahali ka.
Ganon. Gusto ko yung may ganon tayong effect. Oo. Yung parang nakakasilaw tayo. Ganon. Ayan, good. Actually, Kuya Pabs, nangyayari niya yan ng kahit konti lang. Minsan pag pumapasok ako sa mga panel, nakikita nila na Maharlikan yung Maharlikan, yan. Pati, saka hindi lang ako naka-experience na pati daw pero gusto kong maka-experience niyan ng bawat members ng Maharlika. That's my wish, one of my hopes na magkaroon sila ng pride. They will take pride of being a part of this group na pag pumapasok sila, ayun, nare-recognize sila na yun yung gusto ko magkaroon. Oo. Yes. Grabe, di ko pa nga sinasabi sabi nila, uy, Maharlikan, salute sa'yo, sir. Ganun ba yun, sir? Meron na ba talaga? Kasi sinabi ni Teacher Jess, meron daw talaga Teacher Jess. Oo, nare-recognize na. Oo. Yes. Ganun, ma'am. Gusto ko magkaroon ng consistent na ganun. And then on top of that, syempre bukod dun sa makilala tayo sa gusto ko makilala tayo sa quality contents. To the point na yung image na yun is madadala ng kahit ng mga ordinary members natin. Ayan. Yes. Opo. Something that they could take pride. So, correct. May ganun parang pag narinig nga na Maharlika, ini-expect lagi nila na talagang pag nanonood sila, yung ang ganda ng ang taas nga ng quality ng content. At saka ito po kasama nito yung yung setup syempre. Hindi ang tawag dito mahirap pong sabihin kasi na basta quality ganyan lang. Actually talaga the reality of it is kailangan natin ng magandang setup, 'di ba? Oo, kailangan mo mag-invest talaga diyan. Oo. Ayan. Malinaw na Cherbaneses. Malinaw na sound, malinaw na camera ganyan. Dumilim ang paligid. Dumilim ang paligid. Ayan. Thank you po sa nag-gamble. Ayan, thank you. Yun nga sasabihin ko. Sino yung nag-gamble dyan kanina pa? Ang dami sa si Ate Lynn. Nakikita kong ayan. Saka maraming salamat sa mga nag-stay ha. Thank you so much sa mga nag-stay dyan, mga nag-antabay, mga pumunta, mga nag-follow at sa mga magpa-follow pa lang, sa mga kailangan ng agency na nag-inquire dyan. Ando dun po sa comment section ng aking pangalan, Maria Jessica D. Carlson. Hanapin niyo po ako dyan. Ayan. Kuya Pabs, paki-plug po ang iyong mga programs dito sa agency. Ayan. Ay, dito sa Popo Live. Ayan po. MWF po ang ating kwento mo kay Tito Pabs or KTP. Katulad po ngayon, nagkaroon lang tayo ng very special episode kasi nga crossover or back-to-back natin ang Talkwave ni Miss Jess. MWF po, 9 p.m. onwards, yung atin pong kwentuhan. Yan po, babasahin ko yung mga letter or storya na sinend po sa atin ng ating mga listeners, viewers, at sinesend po yan through my email, kwentongtito@yahoo.com. Again, that's kwentongtito@yahoo.com. If sa tingin nyo po meron kayong istorya nakakapulutan ng aral at inspirasyon, please do not hesitate to send that in. At kung meron naman kayong mas malakas-lakas na kalooban, pwede kayong magpa-schedule ng one-on-one, pwede tayong mag-live, chikahan, kwentuhan on air. I-send nyo lang sa akin yung i-PM nyo ako dito sa Popo para pwede nating i-schedule po yung inyong pag-on-air kasama ang inyong Tito Pabs. Yes. Opo. Before I say my last say, is there something you want to share, Kuya Pabs? Anything that you want to share before we end this? You want to add or share or anything? Yes, ma'am. Share po or siguro sa pasalamatan pa rin. Ayan, pasalamatan lahat po ng ang tawag dito. Lahat po ng nagsumusupport sa akin personally Yes. Yan simula po sa aking family, si the wife, yung anak namin, family ko po, si parents ko, sila mama. Ayan, big shout out at syempre po sa buong Maharlikan family. Siyempre kay Ma'am Jess, sa atin pong Power 4 na admin, si Ate Lay, si Ate Rochelle, si Ate Elaine at saka si Ate Jel, sa aking team Kondensada, sa lahat po ng mga kasama kong Rocketeer din dito sa Maharlikan Agency. Daddy Junsi, led by Daddy Junsi, siyempre. Big shout out po sa inyong lahat. Ayan. At yes. I'll always be grateful po sa lahat ng tulong at support na
binibigay nyo sa akin. Yes, ayun. So, ayun po guys ha. And before I end again, iiwan ko kayo ng message na ito. Sa lahat-lahat na nandito na rin lang kayo sa Popo. Make a way na ma-enjoy nyo yung experience nyo dito. Nandito na rin lang naman kayo, enjoyin nyo na. Nandito na rin lang naman kayo, try to love what you do. Oo, nandito na rin lang naman kayo. Have fun with it. Just have fun. And then, hindi nyo na lang namamalayan, ayan, nag-earn na kayo ng nag-earn. Katulad ng sinabi ko kanina, paulit-ulit ako dyan sa bagay na yan. Ayan. Shout out daw to Pabs si Tito Mike. Oy! Ayan, big shout out daw. Tito Mike. Ayan, big shout out Tito Ninong Mike. Oo. Ayan, love. Isa pa, napakagandang opportunity talaga to na makapag-generate kayo ng income. Lalo, alam nyo, yung mga admins ko, isa sa kanila single parent, tapos yung isa stay at home mom. Napakalaking tulong po ng Popo sa sa extra nagastusin, kumbaga extra earnings para makapag-alalay sa mga gastusin sa bahay, ganyan. Ayan, malaking tulong na din po siya. Oo. And kung nakikita ninyo na may mga kasamahan kayo or may mga kakilala kayo na need din ito, don't hesitate to share the app, to share the privilege, to share the opportunity. Ayun. For na admin, lahat magaganda, pili na lang po kayo. Ayun. Diba? Pero ngayon ang target natin is 800 by next month. Sana makapag 800 tayo ng host and open up another GC for another pero group. Other na yan. Pero anyway, maraming salamat sa mga nag-stay at kung may mga katanungan kayo diyan sa baba before we end pwede kayong magtanong diyan sa baba. Yes. May mga katanungan pa po ba kayo? Wala na? Ayan. Ate Myra, thank you so much. Kaboys ko si Papa Jack. Ayan, di ba? Idol ko yan si Papa Jack na ngayon ay Papa Jackson na po, ha? Thank you so much. Good evening, how to join your agency? Papa Jackson na siya. PM nyo lang. Papa Jackson naman, nasa Energy FM na siya. Energy. Ayan. Ayun, maraming salamat again. And again, Kuya Pabs, thank you for taking the time na mag-clash tayo ngayon. Maraming salamat. Maraming salamat sa iyong dedikasyon sa iyong trabaho. Worth it lahat ng sa'yo. Maraming salamat sa pagiging grateful mo, as in naman from day one talaga. Dubos namang pasasalamat naman na Kuya Pabs. At saka yung humility, grabe, sobrang saludo ako sa gratitude at saka sa humility na pinakita nitong ni Kuya Pabs. I hope lahat ng mga members magkaroon, ma-infect mo. Ayun. Amen. God bless you, Kuya Pabs. Grabe. More power po sa'yo. Yung malaking tulong, you are such a big blessing po sa agency. Doon pa lang sa mga ayun. Thank you. Baka mamaya maging emotional ako dito. Thank you po for the kindness. Ate Myra. Ayan. And syempre ma'am, thank you din for the time na i-move ang Talkwave sa ganito pong oras. Thank you so much. And ayun, ma'am. Ayun, thank you sa thank you sa mga Ayan, ipa-plug lang namin ha, Talkwave again ha. Talkwave Monday to Friday, 6 p.m. Kwento mo kay Tito Pabs, MWF, 9 p.m. po. Ayan, maraming salamat. Is there anything else, Kuya Pabs, that you need to say? Wala na? Ma'am, hindi ko lang nabanggit kanina dun sa pa-thank you ko. Well, again, thank you kay Ma'am Jess. Ma'am, thank you sa iyo. Ang dami mo ring na-share na natututunan namin ang mga discarding kailangang gawin at kailangang i-improve sa mga live. At yung mga hindi ko masabi, ma'am, banggitin ko mamaya sa GC. Sa PM. And may ko lang. Baka ang dami kong hindi nasabi ngayon eh. Maiikwan ko lang po. I need to share this verbatim para hindi ko ang tawag dito. Teka, asan na ba?
Wait po. Wait lang ha. Wait lang po guys. Wag kayong aalis. Sige lang. Take your time. I really want to share this. Ay, teka. Bakit nagulo ba? Ayun. So, ito po. Yung kung ano man po narating o nakamit ko so far dito sa at saka mga dadating pang blessing dito sa Popo Live, none of this would have been remotely possible considering na napaka-short po nung time pa lang na nandito ako sa Popo. None of this would have been remotely possible without the help and resources of our agency. Yes po, andyan ang suporta ng aking pamilya, but then without the effort, the support and resources po ng Maharlika Agency, baka ngayon nag-grind pa rin ako, baka nasa 500 pa lang ang following. This is no. I'm throwing this dito po sa live with the risk of sounding sip-sip, but it is the reality. It is what it is. Kahit may talent ka, kung wala kang backing ng tamang mga tao, tamang agency, I don't think you would reach almost kaka-check ko lang almost 5,800 na yung follow count. 5,800 na. Almost po ata. Ewan ko ngayon. Ayan. So napaka-short nung time na lumipas pero ganun agad nag-boost. So, yes, for that I am ever grateful at you would expect me po na i-dedicate pa rin lahat ng aking posible na makakaya at maibibigay. Yeah, more content for Maharlika Agency, ganon. Yes. At saka guys, yung behind of the message behind the pakpak. Bakit may pakpak tayo? Kung mapapansin nyo sa name tag, sa logo, ang ibig sabihin po nyan guys is yung paglipad namin paangat, kasama tayong lahat. Ayun, kasama lahat. Suggestion, paano yung suggestion? Hi Jobs, hello. Shall we po madam mo na si Fritzy? Fritzy is busy with her school requirements sa ngayon. Yes. Fighting dito, Pabs. Ayun, ha, guys. Gusto ko, my wish for each and everyone. Alam nyo, tuwang-tuwa ako sa mga nakaka-payout ng kahit 100k lang. Ang saya-saya ko na at least naka-payout na si ganito, ng ganito, ng ganyan. Tuwang-tuwa ako. Ayokong may ma-left out na kahit isa sa mga Junakis ko. Gusto ko, kahit papaano in a way, yung madala natin sila sa pag-angat natin. Yes. Ayan, sabay-sabay tayong lilipad. Yes. Yung mga rocket host pasok sa lahat ng GC para makilala po ng lahat. I love that. Yes. Pwede naman siguro ipasok sila sa group 1 kasi minsan may mga members tayo na sa sobrang dami na ng GC. Doon na lang sila sa group nag-i-stay, hindi na sila pumupunta doon sa mga main GC. So ang nangyayari, naiimbyer na sila sa mga main GC kasi ang daldal kasi nitong mga iba. So silent na lang sila doon na lang sila doon sa mga group. So magandang I listen to suggestions. Anyone sa inyo, I always listen ha. Hindi ko tinetake na anything. Gusto ko yung mga ganyan, yung minsan mag-message kayo sa akin, madam, ganito, ganyan. Lalo na si Mike dati nung tinap niya ako about sa students, about sa pagbibigay ng I will give the credit back to Kuya Mike's. Naalala nyo yung mga nagpalista tayo ng mga students dun sa agency. Sino-sino yung mga students pa dyan dito sa loob ng Maharlika Agency? Idea po yun ni Kuya Mike's ha. Sabi niya, gawan daw ng panel, paupuin yung mga estudyante, pantulong sa kanilang pangangailangan sa school, paupuin sila doon. Kung sinong gustong mag-gift, magbagsak lang. Kung sino may mga panalo, magbagsak sa kanila. Napakagandang idea po niyan. Gusto ko yung mga ganun. Minsan, please, kung may mga idea kayong mga ganun to improve the agency or to help or earn yung mga nasa baba, always tap my back or I'm just a one shot away. Naman, I listen naman. Oo, lalo na kung maganda yung idea. Nagli-listen naman ako and suporta is matic na po iyan. Daling kausap ni Ma'am Jess, promise. Ayun. Yeah. Okay. Ayun, gusto ko na lang tuloy mag-tsaa, Kuya Pabs. Parang gusto ko magtimpla na ng kape. Anyway, tapos na ang clash. Maraming salamat ulit sa mga hindi pa nakakapag-follow doon sa kasama ko sa kabila. Please kindly follow po siya
And then, sa akin na rin din po. At saka kung if you are feeling more generous, sabi nga ni Kuya Pabs palagi, please, mag-member po kayo sa aming fans club. Ayun, para lagi naman kayong updated. Ayun po. Ayan, at saka sa may mga katanungan about sa starting up an agency or about pagpasok ng agency, magtanong lang kayo dyan sa baba. Tapos na yung talk, yung clash namin. Yes, kinukontinue ko na lang kasi paoras na. Ayan.